Magandang araw mga katracker, welcome na naman po sa panibagong episode. Nandito po tayo sa Barangay Mambugdos, Bacoor, Cavite. Dito po sa Calipil Marketing Corporation. Ngayon po, meron po ditong fully reconditioned unit. Ipapakita ko po sa inyo para magkaroon po kayo ng idea sa ganitong unit. Silipin po natin. Pero bago yan, kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, pakisubscribe naman. Ito po ay may-ari na pinapakita ko lang po as a sample unit. So ito po, Isuzu Elf NKR 4-wheeler, naka-close band body. Yung pintura po nito, ayan, fully repaint po siya. Kulay puti yung pintura nito. Ang ginamit naming pintura ay urethane paint, kaya matibay, quality. Ayan, kung makikita nyo, makinis yung pagkagawa. Kulay puti, yung undercoat niya kulay itim. Pagdating po sa rehistro ng truck, nakarehistro na po ito. Kayo po yung magiging first owner kung sakali na bumili kayo dito ng unit. Kayo po yung magiging first owner. Standard electrical lights and accessories. Ayan. So, silipin po natin yung loob ng cabin. Ito po yung loob ng cab. Naka manual yung window riser natin. Naka-upholstery yung mga upuan. Ayan. Balot na po yan. Naka floor matting. Dito po sa ating dashboard, brand new na po yung dashboard natin. So hindi na po ito converted. Ayan, may aircon din po ito. Pinakabatan ng aircon ng may-ari, kaya malamig to. Optional po yung pagpapakabit ng air condition natin. Pwedeng wala, pwedeng meron. Madali lang naman po i-activate yan. So ayan mga katracker. So kompleto po sa loob yung mga accessories nya, yung mga handlebar, yung rear view mirror, yung sun visor, yung doom light. Ayan, kompleto po yan. So, yun mga katracker, dun tayo sa kabila para makita nyo yung instrument panel. Dito tayo sa driver side. Ito po yung itsura ng ating instrument panel. Ayan. Ito po yung instrument panel natin. Brand new radio rin pala mga katracker. Ayan. Brand new yung radio natin. Gumagana yung mga speaker. So ayan. Ito po yung ating instrument panel. Gumagana lahat ng gauges. Yung RPM, speedometer, fuel gauge, and temperature gauge. Ayan. Lahat po gumagana. Odometer po natin dito. So ito naka-registered po sa odometer niya is 312,514. Itong mga unit namin na dumarating dito, CBU unit po ito. Completely build up na dumating dito sa Pilipinas galing Japan. Hindi po ito binuo na lang dito sa amin. Buo po na dumating dito sa amin. So yan mga katracker, gumagana. Meron po itong 5-speed manual transmission. Naka manual transmission po ito, 5-speed. Dito po tayo sa kanyang mga gulong. Ang gulong po nito, Japan Surplus ang nakakabit. Ito po, may sukat na 7.50 R15. 6 studs. Black type rim po. Ayan. 4-wheeler mga katracker. 4x2. 4x2 lang to mga katracker. Sa gulong natin, pwede namang brand new na yung nakakabit para mas maganda. Pwede rin namang surplus pa din. Sa ating surplus tires, ayan, makakapal naman yan. Pwede pang gamitin. So, depende na lang po sa inyo. So, ayan mga katracker. Ayan po yung gulong natin, 4x2. Dito, itong unit na to, yung brake system niya sa harap naka disc brake. Din sa likod naka drum brake. And then suspension po sa harap naka torsion bar, independent suspension. Torsion bar, independent suspension po yung harapan. Sa likod naka lip spring po tayo. Lip spring. Sa chassis naman ito mga katracker, sariwa po yung chassis nito. Ito po ay straight chassis. Ayan, sariwa po. So, brand new battery na rin. 24 volts mga katracker na Motolite Champion.
24 volts po itong unit na ito. So ayan mga katracker, ang body po natin gawa dito sa amin. Ito po yung 10 feet rivet type. Ayan, 10 feet. Yung mga ilaw po nito, clearance light, naka LED na po. Ayan, taas, tapos dito sa gilid, and then sa likod. Ayan po yung itsura ng ano natin, body, gawa po dito sa amin. So ito yung itsura ng likod. So ito yung pintuan ng ating close van. Naka-guard yung taillight natin. Checkered plate yung ginamit sa step board. Silipin natin yung loob ng van. So ito po, naka-insulation rubber. Yung panel po ng van dito sa loob, plywood, pati sa taas, and then meron isang van light. Yung flooring po, naka-steel flooring na checkered. Pinturado yan. Ayan. So ayan po, may reinforcement po yan sa gilid para matibay yung close van natin. May reinforcement po sa gilid. Ayan po yung itsura. So ayan, hindi po yan pinapasok ng tubig. Dito sa kabila, ito po yung itsura niya. Yung toolbox pala nito, ito yung toolbox niya. Standard toolbox na nakakabit dito. Spare tire, ayan po. Meron itong spare tire na dito nakakabit sa likod. Fuel tank, ito po yung itsura ng fuel tank natin. Ayan. Ito po yung itsura ng fuel tank. Standard po sa unit. So ito mga katracker, naka side spring to dito sa likod. Side spring yung lip spring natin. So ayan yung tinatawag na side spring. Okay, silipin natin yung makina. Ang makina po nito ay 4HF1 engine. Ito po yung makina ng unit. Ang makina niya po ay 4HF1-2. Ayan, 4HF1-2. Meron itong 81 kilowatts at 3,100 RPM. 4-cylinder. Ayan, direct injection. 4HF1 engine. 4-cylinder. Ayan po yung ano, yung makina. Itong makina na to, na tune up na yan, na change oil, napalitan ng mga filters. Tapos yung radiator, nalinisan. Lahat po dito, chine-check. Lahat ng system, transmission, differential, chine-check yung mga gear oil. Yung preno, chine-check po yan. So, yan mga katracker, talagang kapag recondition ang unit, talagang inaayos dito sa amin. So, ayan. Pag nilabas mga katracker ang unit dito, nasa roadworthy standard. Tinetest drive pa namin yan para sure na talagang maayos kapag ginamit na ng customer. Alright mga katracker, nakita nyo na yung unit. So yan po yung unit namin dito na fully recondition, final output. Ito mga katracker, ang presyo po nito, nagre-range po ito ng 700 to 750,000 pesos. Depende po sa mapili yung unit at sa specs ng truck na gusto nyo. Okay, so dito ko lang po tatapusin tong video na to. Kung may tanong po kayo or naghahanap po kayo ng truck, pwede po kayo mag-inquire, tumawag. Ayan, message lang po kayo sa aking FB page, Tracker Moto. Maraming salamat at kung nagustuhan nyo, paki-like, share, and subscribe sa aking YouTube channel. Hit nyo rin yung notification bell para updated kayo sa ilalabas nating bagong video about sa mga Japan surplus truck dito sa amin.